isa na namang masayang pagdiriwang para sa Pondo ng Pinoy sapagkat sumapit na ito sa ika-12 taon. Sa loob ng 12 taon, lumaganap na ang Pondo ng Pinoy sa iba't ibang diocese sa buong bansa. 8 mula sa National Capital Region, 6 mula sa Visayas at Mindanao, 16 mula sa Luzon, at ang pinakabagong kasapi ay ang Diocese of Gumaca at Diocese of Iba, Zambales. Ang pangunahing pamamaraan ng Pondo ng Pinoy upang maipalaganap ang kultura ng pagmamalasakit sa mahihirap ay sa pamamagitan ng pag-iipon ng mga mumo. Sa 12 taon, umabot na ang ating kabuuang koleksyon sa buong bansa sa 339 million pesos. At mula sa kabuuang koleksyong ito, 106.56 million pesos ay mula sa Archdiocese of Manila na katumbas nito'y 31% ng kabuuang koleksyon. Hindi maikakaila na malawak na rin ang naabot ng tulong ng Pondo ng Pinoy sa mga lumipas na taon. Subalit sa puntong ito, tila nananamlay na ang gawaing paglikom ng pondo. Makikitang ang mga koleksyon mula sa buong bansa simula sa taong 2015 hanggang 2016 ay umabot lamang sa kulang na 14 million pesos. At ang bahagi ng Maynila dito ay nasa 6.98 million pesos lamang. Lubhang mas mababa sa 7.5 million pesos na naitala natin noong nakaraang taon. Upang lubos nating maunawaan ang naging daloy ng koleksyon, balikan natin ang nagdaang 5 taon. Kapansin-pansin ang malaking pagtaas ng national collections noong fiscal year 2013 hanggang 2014 sa halagang 31.92 million pesos. Ngunit ito ay bumaba sa halos 10 milyong piso sa sumunod na taon. At ngayong fiscal year 2015 hanggang 2016, muli na namang bumaba ang national collections. Para naman sa Archdiocese of Manila, sa nakaraang 5 taon, nananatiling nasa pagitan ng 7 to 8 million pesos ang taunang koleksyon. Subalit tulad ng national collections, ito na yata ang pinakamababang koleksyon para sa isang buong fiscal year na nalikom ng Archdiocese of Manila mula nang magsimula ang Pondo ng Pinoy noong 2004. Kung sa porsyento naman ibabatay ang pagsusuri ng pagbaba, 37% ang ibinaba ng national collection, samantalang 7% lamang ang ibinaba ng koleksyon sa Archdiocese of Manila. Nangangahulugan ito na mas higit na bumaba ang koleksyon mula sa ibang mga dioceses. Narito po ang ulat para sa Archdiocese of Manila upang lubos nating maunawaan ang pinagmumulan ng mga koleksyon. 54% ay mula sa parokya, 24% ay mula naman sa mga paaralan at ibang mga donasyon mula sa individual, anonymous donors at may ibang direktang ipinadadala sa Chancery Office. Matapos naman po nating malaman kung saan nagmumula ang mga naiipong pondo para sa mga programa para sa mga nangangailangan, maganda rin po nating alamin kung sa lumipas na 5 taon, kailan ang pinakamataas at pinakamababang koleksyon. Sa mga parokya, noong 2013 hanggang 2014 ang pinakamataas at bumaba naman ng magkasunod na 2 taon. Samantalang sa mga paaralan, ito ay madalas bumababa, maliban noong nakaraang taong 2014 hanggang 2015. Sa kasalukuyang fiscal year, makikitang malaki muli ang ibinaba ng koleksyon ng mga paaralan. Bagaman hindi maganda ang naging takbo ng mga koleksyon, isang pagpapala pa ring maituturing sapagkat sa kabila ng pagbaba ng mga naipon, patuloy pa rin ang mga programa para sa mga mahihirap. Nariyan ang education and promotions sa Archdiocese of Manila.
Pinakamahalaga sa Pondo ng Pinoy ang katisismo upang maipamulat sa mga tao kung ano ba ang teolohiya sa likod ng mga mumo. Bukod dito, mayroon ding mga talks at modules na ginawa upang ipamahagi sa mga komunidad at Basic Ecclesial Community o BEC. Dagdag pa rito, hindi lingid sa kaalaman ng lahat ang imahe na nakikita sa halos lahat ng simbahan sa Arkidiocese ng Maynila bilang paalaala na tumulong sa Pondo ng Pinoy. Mayroon ding mga comics at video documentary na pinamagatang Tilamsik. Mayroon ding mga anniversary souvenir programs. Ngayon, ang Diocese ng San Pablo ay mayroon ding estatwang ginagamit na hango sa talinghaga ni Lazaro. Maliban sa mga nabanggit, may mga programang naisagawa na sa tulong ng Pondo ng Pinoy upang makapagbahagi ng buhay na ganap, kalugod-lugod at may dignidad. Mula pa noong 2005 hanggang 2016, ang Pondo ng Pinoy ay nakapagbahagi na ng halos 40 milyong piso sa iba't ibang komunidad, organisasyon at parokya sa Arkidiocese ng Maynila. Kasama pa rito ang karagdagang 131 scholar ng Caritas Manila, WISE-LEP o Youth Servant Leadership and Education Program, Mater Dolorosa Parish Vicariate Cleaning Upgrading, at ang 60,000 pamilya na nabahagi na ng Pondo ng Pinoy sa loob ng 12 taon. Samantala, ang Body Talk Training and Seminars ng San Ildefonso Parish sa Makati ay magbibigay pa ng dokumento alinsunod sa mga patakarang itinakda ng Pondo ng Pinoy. Ang 12 taong pagdiriwang ng Pondo ng Pinoy ay tunay na biyaya ng Diyos. Kaya nga, ang panawagan sa atin ay patuloy itong tangkilikin at palawakin para sa mas marami pang matulungang nangangailangan. Sa pamamagitan ng Pondo ng Pinoy, which is a movement of evangelization, wag po natin makakalimutan yon. Bagamat ang simbolo ay 25 sentimos na iniipon para sa kapwa, ito po ay hindi tungkol lamang sa barya. Ito ay ebanghelisasyon. Ang mabuting balita na ikinikilos, ang mabuting balita na pinalalaganap, ang mabuting balita na harinawa maging kultura ng pagmamalasakit, kultura ng pag-iisip sa kapwa, kultura na kahit maliit ang iyong ginagawa, gagawin mo para sa kapwa. Katulad ng ginawa ni Jesus. Bigyan ng bagong sigla ang ebanghelisasyon. Lahat ng uri ng ebanghelisasyon, kasama na ang Pondo ng Pinoy. Naway patuloy nating maisabuhay ang ating pananaw, isang pamayanang Pilipino na pinaghaharian ng Diyos, na kung saan ang kanyang pag-ibig ay nararanasan sa maliliit ngunit malimit na gawang mabuti sa kapwa, nagbibigay ng pag-asa at kaganapan ng buhay sa lahat, lalo't higit sa mahihirap.